breakfast nila. Gigising lang. How do I look? May pasok na po sila after ng vacation. I want them to put another month Mag, one ano month sila? here. I want them to put a 1 month here. Suot sila ng red dahil friendship days daw sa celebrate daw nila ang friendship I days. hope they accept sweaters and something with red. Nagpre-prepare siya ng breakfast nila. I hope they accept like sweaters. Yes, with mama. red. They don't care. That's so big. Be careful. It's loud. Mommy, I want you to help me. How much do I put? Look what you like. And how much? Alright, okay. Wait. The games behind it's not that much. Dito na naman si Mami Laura. Maghahanda ng lunch. Ito yung kusa. Zucchini ito. So ngayon, ay kagabi hindi na ako nag-bake para kay Madam. Kasi nga, yun, kinancel ko guys. Kasi hindi, masama yung pakiramdam ko. So ngayon, okay naman na ako, thank God. As in, kagigising ko lang. 1 hour ago. So, 1 o'clock na dito. Nagising ako dito, 11:45. As in, kasi, alam nyo, yung puyat ba na ilang gabi? Mahirap. Tapos, yung weather pa. Ay, nako. Sumakit tong likod ko ba? Kaya, nag-take ako ng muscle reliever ba yun? Reliever o yung kataf lang tawag nila. Medyo okay naman na ako, thank God. So, mamayang gabi, magmas tayo para sa ibenta ng asawa ko. Nakabenta pala siya, nabenta niya lahat yung ginawa ko kagabi na, na tinapay yung bago. So, ganun ulit ang gagawin ko. Pag alternate ko ba, ganun din. I took again cataflam. You felt better yesterday? Yeah, badan hala I say. Huh? Come back my back. Hey.
I don't know. It's good. Akata pa lang basta. No, you didn't take at midnight. معلش. I should take at midnight كمان. هيدا السجريب. Ah. It's not your face, hey. It's a it's fell down on your bones, you know? Mm. Yeah, get on your bones, on your nerves. That's why you feel stressed. Look at Islam, it's anti-inflammatory. Or I thought muscle pain. Siyempre. Which muscle pain fucking? Oh, I thought for muscle. Bone. I felt someone passing. Ah! La, the reflection, huh? Even me sometimes here. I said, why the dogs didn't bark? No, hide here, the wall. You think somebody's coming here, but in fact, no. It happened to me many times. Ay, may update ako dito sa Lebanon. Hindi okay ulit. Tinitira na naman nila yung part sa south. Balak namin pumunta sa Sabado para maki 40 days sa relatives ng asawa ko. Ala, doon sa Saida, sa Snoop. Daming pinapasabog. Hindi naman big explosion. Ewan ko, yun ang sabi ng asawa ko. Alam nyo, yung leader pala dati, guys, yung leader nila dito ng H, hindi pala nila nilibing noon. May plano silang ilibing sa Sabado, kaso nilagay pala nila sa freezer for 4 months. شو اسمه هذا؟ لا they put him in like frozen وكذا وهيدا till the war ends. هلا the war ended بس they still afraid to bury him هذا. هلا they are afraid again. لأنه our neighbor begin the assassinations. Again. Ay, buhay talaga sa Lebanon. Ang food namin, ayan. Oh, nagmumoist. Tapos na. Set lang natin yung timer ko kasi mag-start na akong mag-bake. Timer, stopwatch po. Hi guys, andito na naman si Mami Laura. Ayan, gumagawa na ulit ako ng tinapay natin. Okay, ang hiling nila is feast at pizza, damihan ko daw. Yun yung sabi ni Madam. So, yun ang order niya. So, ganun pa rin ang gagawin ko. Anyway, gusto ko lang linawin about sa tinapay na ginagawa ko, guys. Like yung pandesal. Pandesal ang tawag ko kasi yung measurement ng paggawa ko ng pandesal nung hindi pa ako nagbe-bake, nagtitinda, ganyan. Yun ang sinunod ko. So, para sa akin, kasi 'di ba sa atin naman maraming version ang pandesal natin. And ito yung version ko. So, kasi marami nagsasabi, hindi naman pandesal yung ginawa mo. Ang pandesal walang palaman. Oo, alam ko po na walang palaman ang pandesal. Pero, like nga yung mga ubi pandesal, malunggay, mga ganun. Di ba nilalagyan natin ng twist? Until nagka-twist ang pandesal natin. Pati Spanish bread. So, sa akin, yung taste, sinusunod ko lang po yung taste ng mga Lebanese. Yung kung ano yung gusto nilang kainin. So, yun yung nilalagay ko sa aking pandesal, sa aking ginagawang Spanish bread, at sa aking bread, kung ano man yung gagawin kong bread. So, yun. Usually, ang nilalagay ko na palaman sa loob ng aking tinapay ay satar. Satar yung oregano, Greek oregano, cheese. Of course, number 1 ang cheese kasi ang mga Lebanese mahilig sa cheese, chocolate, and yung pizza sauce, tinatawag kong pizza, pandesal pizza, mga ganun, Spanish pizza. So, ganun. And then, ngayon, nag-recreate ulit ako ng ibang panlasa ba, yung filling, ilalagay ko sa aking tinapay, ganun. So, yun yung version ko. Recreate ko lang yung akto sa, yung, alam nyo, yung panlasa nila. Hindi ko naman pwedeng ibenta lang solo yung pandesal kasi yung sa work ng asawa ko, wala po silang time na maglagay ng palaman,
Or, alam nyo, so, kaya ko nilagyan agad ng feeling kasi once na bibilhin nila, kakainin na lang and may choices sila. Asawa ko, kung alam mo kung kapag kumakain sila, masaya daw si Mr. na nakakarinig na good compliments ba yung mga sinasabi nila about sa food, ganyan. So, nalobat guys, charge ko lang. I-charge natin, ayan, automatic naman ito. Kapag i-charge ko na siya sa mag-charge lang siya. Hindi ko na malayan lalobat pala. So, sabi ko sa asawa kasi, itong ginagawa ko sa puso. Kung pagkagaling sa puso ko, hindi ko lang ginagawad para kumita. Sabi ko, I know. Pero sabi niya, makikita mo daw yung mga customer, usually, yung, tawag ito, masaya sila na kumakain sila ng ganun, na homemade. Kasi usually, halimbawa, yung mga lalaki, karamihan ang customer ng asawa ko, mga lalaki. So, ang kumakain ng tinapay ko ay mga mister. Tapos, yun na nga. Ito, ginagawa na nilang lunch, snack, ganon. Itong tinapay na ginagawa ko. And, i-reveal ko na kung magkano per piece ang pagbenta ko. Mamaya, sasabihin ko sa inyo. Tapusin ko lang ito. Excited kayo, Marami nagtatanong kung magkano ang sa peso sa tinapay ko. Sasabihin ko na sa inyo, guys. Para, may idea din kayo kung bakit ako, konti lang yung kita ko ba, pero masaya ako na gawin ito. Sinabi ko sa inyo, guys, na hindi ko hilig mag-bake. Ang tawag nito, nagbe-bake ako pero sa mga anak ko lang noon. Pero napag-isipan ko lang talaga ito na gawin. And ito na nga. Hindi ko naman alam na magustuhan nila. Gaya nga ng asawa ko, sabi ng asawa ko, hindi mo ma-imagine yung reaction nila pag kumakain sila, sabi ng asawa ko, guys. So, yun. Ready na ba kayo, guys? Sabihin ko sa inyo kung magkano. Hindi ko sinasabi ito para, pero marami kasi nagtatanong, syempre, kailangan nyo din malaman kasi nga, yun na nga, na-share ko na nagtitinda ako, and maraming curious kung bakit, ang tawag ito, kung magkano sa peso ang tinitinda na, ang tawag ito, ang presyo ng aking tinapay. Kasi sabi nyo, 2 pesos ang pandesal or 5 pesos each. Dito, maya sabihin ko. Pag okay na ako, pag mag-concentrate ako, sabihin ko sa inyo doon. Masaya din ako na ibahagi ba. Hi! Hello! Tapos na naman si Mami Laura. So anyway, ito na yung mga ginawa ko. Ayan. Okay. Ito yung chocolate natin. Pandesal ito. 5 lang ang ginawa ko. Round. Tapos ito naman, cheese. Pizza. Cheese. Tapos yung isa na yan. Ito, sator. Na may tomato. Pare-parehas lang yung nilalagay kong feeling. Kasi ito yung nakasanayan nilang kinakain dito sa Lebanon.
cheese, butter, with chocolate. Next time, maybe next na paggawa ko ay gagawa tayo ng spinach with cheese. Yes. So anyway, ayan. Ngayon ako mag-update. Ngayon ako mag-vlog ng para maano ako yung tawag ito. Maka-concentrate ako. So maraming nagtatanong kung magkano ang benta ko sa isang piraso. Sa peso po, dito pangmasa yung presyo. Lang siya, 0.50 cent dollar. So, siya, by piece ang pagbenta namin. So, lahat nito, pandesal, Spanish, kung ano man, basta lahat, pangmasa po yung presyo ng aming tinapay. So, ito ay 50,000 lira. Sa peso siguro yun is nasa 40? Yes, nasa 40 pesos, 38, 40, mga ganun. 38 or 40 pesos per piece na ang binebenta ko. Sa peso yun, guys. Hindi siya umaabot ng $1, basta cent siya sa dollar. Sa pera nila is 50,000 lira. Sa peso, nasa 40 pesos each, or mga ganun, 38, 40, mga ganun, guys. Kasi hindi ko naman, ang pagkaalam ko, ang peso sa atin ngayon by dollar versus dollar is 56, 57, mga ganun. Umabot pa ata ng 59. So, yun na nga. 40 pesos per piraso ang benta ko dito. So, alam niyo na, guys, kung yun yung presyo ng aking tinapay sa mga kasi dito ginagamit nila dito ang US dollar, and then sa pera nila kasi dito, guys, sa mga market, kahit saan, basta ginagamit nila ang US dollar. Yun yung presyo ng aming paninda. Alam niyo na, guys. Kaya kahit okay na yun sa akin, happy na ako na, alam nyo, sa inyo maliit lang siguro sa inyo yung 40 pesos, pero sa akin pangmasa dito sa lugar namin sa Lebanon. Kasi usually yung mga tinitinda nila sa market, ganun din, may 60.6, may mga 60,000, 70,000, yung krasong ata is nasa 60,000. So, mura lang sa akin, and then hindi ko tinitipid ang aking mga ingredients. Sa inyo siguro, mura yung sa inyo. Sa akin, grateful na ako na may income akong ganun. Na, yung kita. Thank God, tapos na naman si Mami Laura, guys. Maraming salamat ulit. Magpapasalamat ulit ako sa inyo. Araw-araw na po. Araw-araw ako magpasalamat sa inyo. Hindi ako magsawa na magpasalamat sa inyo. Mahal na mahal ko kayong lahat. Lahat ng nagmamahal sa Kalil Family. Yung mga nagko-comment. Yung mga silent viewers. Mga ate, tita natin dyan. Kuya, tito. Na nanonood sa pamilya ko. Maraming salamat po. God bless you all. Thank you so much po sa walang sawang pagsuporta niyo sa amin at sa lahat po ng sumuporta sa Kalil Family, lahat ng tumulong, yung gumabay sa akin, nag-advise, nagsasuggest. Thank you so much sa inyong lahat, guys. Sa lahat, simula nung nag-vlog ako na nagko-comment, na lagi silang nagko-comment. Andyan sila lagi. Shout out po sa inyong lahat, mga kapitbahay. Thank you so much. Na-appreciate ko po yung pagsuporta nyo. Alam nyo, yung nakaka-inspired din kayo, yung mga comment nyo. Thank you so much. Hindi ako magsawang magpasalamat sa inyo.
Ang maitutulong ko lang po sa inyo ay prayer na sana nasa mabuti kayong kalagayan, healthy po kayo lagi at lagi kayong i-bless ni Lord. Yun guys. And from the bottom of my heart, dito sa puso ko guys, sobrang grateful po ako. Hindi po ako magsawang magpasalamat lalo sa ating Panginoon. Hindi niya kami pinapabayaan. Laging andyan siya. At ramdam ko po yung blessing na binibigay niya. Hindi lang po sa pera ang binibigay sa akin ni Lord na blessing, kundi yung mga taong gaya nyo, yung mga taong kumbaga, yung nagmamahal sa amin, blessing na sa akin yun kasi syempre, makakilala ako ng mga bagong tao by God kasi siguro sinend niya sa akin yung mga taong ito, kayo, yung mga nanonood kasi pataas na po yung naiyak na naman ako. Emotional ako guys, sobra. Kasi alam nyo, masaya ako kasi hindi ko akalain na makakagawa ako ng ganito, yung tinapay. Hindi naman ako, wala akong yung hindi ako nag-aral about sa baking, pero nakakagawa ako ganyan. Hindi ko alam guys kung bakit. Nagpapasalamat ako sa ating Panginoon kasi binibigyan niya ako ng siguro strength para makatulong sa pamilya ko. Ganyan lahat ng nangyayari, siya yung dahilan talaga. Iyak ako. Iyak ako guys. Alam nyo, minsan kaya ko hindi ko blinablog na gumagawa ako. Yung alam nyo kasi minsan yung habang gumagawa ako ng tinapay, nagsasalita ako dito, pinakausap ko yung tinapay na alam yun. Sabi ko sana masarap kayo. Para akong baliw dito sa kusina. Kasi sabi ko, maging okay kayo, wag kayong maging masunog, gano'n ako, para akong baliw. Yung umalsa kayo, maging masarap kayo sa panlasa ng bibili, gano'n ako guys, sobra para akong baliw dito, as in, kinakausap mo yung paninda ko. Naniwala kayo sa akin, kaya minsan hindi ko blinablog kasi habang gumagawa ako, umiiyak ako sa tuwa, gano'n, yung feeling ko, yung alam nyo, habang yung pag-alsa ng tinapay kasi hindi madali ang paggawa guys. Hindi madali yung paggawa ng tinapay. Akala nyo madali lang na sige ihalo-halo mo yung mga ingredients. Hindi rin minsan naaalsa yung tinapay. Hindi maging tinapay kasi yun na nga. So yun, as in sinishare ko lang kasi natutuwa lang ako na ibahagi yung experience ko sa paggagawa. Para akong baliw talaga. Minsan, yun, nagdadasal ako na maging okay, success yung paggawa ko, ganyan. Alam nyo kung hindi ko, basta tuwing ako naggagawa, kinakausap ko ang aking kinakausap ko siya. Nakausap kong tinapay ko na ibebenta kasi ginagawa ko ito galing sa puso ko guys. Yung paggawa ko hindi yung basta lang nagagawin ko para makabenta, hindi. Iniisip ko din kung yung tao ay magustuhan, maging satisfied siya, ganyan, kahit hindi ko sila kilala. Ayun, umiyak na naman ako. Masaya lang ako guys na ibahagi sa inyo, i-share ko sa inyo ang paggawa ko ng tinapay. Ayan, tapos ako, nagpahinga lang ako ba. So, kita-kits ulit bukas guys. Maraming salamat sa inyo. Good night po. Mag-ingat kayo lagi. Bye guys.